Sa gitna ng ingay ng fiesta at masayang tawanan ng aming mga kapitbahay, doon ko natanggap ang pinakamasakit na regalo sa buong buhay ko. Isang pirasong papel na nagwawakas sa 10 taon ng aking sakripisyo bilang isang ina at asawa. Akala ni Leandro at ng babaeng pilit na kumukuha sa pamilya ko, naluluhod ako sa pagmamakaawa. Akala nila dahil tinalikuran ako ng sarili kong anak ay wala na akong lakas para lumaban. Pero ang hindi nila alam, ang bawat luhang pumatak sa sahig ng bahay na iyon ay naging lason na magpapabagsak sa kanilang mga kasinungalingan. Darating ang araw sa gitna ng bawat paghingang, kasing sikip ng isang sumpa sila ang katawag sa akin. At ako naman ang ngingiti habang hawak ko ang aking dignidad. Cora, pirmahan mo na ang separation papers na yan. Masyado ka ng madrama. Pinili na ako ni Enzo dahil sawa na siya sa pagiging kontrolado mo. Huwag mo nang gamitin ang hika ng anak natin para maging biktima sa harap ng pamilya ko. Nanigas ang aking buong katawan sa gitna ng sala. Ang cake na maingat kong binaka para sa ika-14 na kaarawan ni Enzo ay dahan-dahang nadulas sa aking nanginginig na mga kamay. Walang tunog ang pagkawasak nito sa sahig gaya ng dahan-dahang pagkadurog ng aking puso habang nakatingin sa asawa kong si Leandro. Ang lalaking pinagsilbihan ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay nakatayo ngayon sa harap ko habang hawak ang kamay ng ibang babae si Celine. Hindi ko magawang huminga. Parang may kung anong nakabara sa akin lalamunan. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung bakit, pero walang boses na lumalabas sa aking mga labi. Ang mga mata ko ay pilit na hinahanap si Enzo, ang anak na binuwis ko ang karir ko bilang nurse, para lang maalagaan sa tuwing sinusumpong siya ng malalaghika. Ngunit doon ko nakita ang pinakamatalim na patalim na sumaksak sa akin. Nakatayo si Enzo sa tayo na Celine. Malamig ang kanyang tingin at walang bakas ng pagmamahal para sa akin. Sabi ni Papa, mas magiging masaya raw kami kung wala ka na rito, Mama Cora. Sabi ni Enzo sa boses na tila hindi ko nakilala. Si Mama Selina ang mag-aalaga sa akin. Hindi niya ako ginagawang sakitin gaya ng ginagawa mo, Mama Celine. Ang tawag na yon ay parang sampal na paulit-ulit na bumabaon sa aking pagkatao. 10 taon. 10 taon akong hindi natulog para bantayan ang bawat paghinga niya. 10 taon akong naging anino sa sarili kong bahay para lang maging maayos ang lahat. At ngayon, sa harap ng biyenan kong si Estrella na nakatingin lang ng may panghuhusga, ipinamumukha nila sa akin na wala akong kwenta. Diyos ko, nasaan ang katarungan? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng lahat ang siyang unang dudurog sa akin? Tiningnan ko si Leandro. Ang mukha niya ay puno ng pagmamataas. Tila isang strategic move ang lahat ng ito para iligtas ang nalulugi niyang negosyo gamit ang yaman ni Celine. Tumingin ako sa paligid sa mga kapitbahay naming nakasilip sa bintana, sa mga kamag-anak naming bulungan ng bulungan. Ang hiya na nararamdaman ko ay abot langit, pero sa gitna ng panghihina may isang bagay na unti-unting naglalalagablab sa loob ko. Hindi ako luluhod. Hindi ko hahayaang makita nilang wasak ako. Kinuha ko ang panulat mula sa mesa. Ramdam ko ang pang-ing-inig ng aking mga daliri pero pilit kong pinatatag ang aking pirma sa ibabaw ng papel na yon. Isang mabilis na galaw, isang huling tingin sa anak kong tinalikuran ako at isang malalim na paghinga. Kung iyan ang gusto nyo, ibibigay ko sa inyo ang kalayang hinahanap nyo. Sabi ko sa boses na kahit nanginginig ay puno ng paninindigan. Pero tandaan nyo ito, Leandro, Celine. Ang lahat ng kinuha niyo sa akin, babawiin ko ng may kasamang interes. At Enzo, anak, balang araw malalaman mo rin kung sino ang totoong nagprotekta sa'yo at sino ang gumamit lang sa'yo. Tumalikod ako ng hindi lumuluha sa harap nila. Bit-bit ang aking dignidad at ang maliit na bag na naglalaman ng aking lumang nursing license, lumakad ako palabas ng pintong iyon. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ulan kasing lamig ng pagkatao ng pamilyang itinapon ako. Pero sa bawat hakbang ko palayo, alam kong hindi ito ang wakas. Ito pa lang ang simula ng aking pagbangon. Ang bawat hakbang ko papasok sa lumang bahay ni nanay at tatay ay tila may kasamang bigat ng 100 tonelada. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa akin, malayo sa bango ng mahahaling pabango at masasarap na handa sa party ni Enzo na iniwan ko kanina. Sa gitna ng dilim, kinapa ko ang switch ng ilaw.
Sa isang kisap mata, naliwanagan ang maliit na sala na puno ng mga alaala ng aking kabataan bago ko pa nakilala si Leandro, bago ko pa nakalimutan ang sarili ko para sa ibang tao. Umupo ako sa sahig, hindi alintana ang dumi. Dito sa katahimikang ito, doon ko lang naramdaman ang totoong hapdi. Walang nakatingin, walang nanghuhusga. At sa wakas ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay dahan-dahang umagos kasing pait ng katotohanang wala na akong uuwian. Binuksan ko ang bag ko at inilabas ang isang bagay na hindi ko naiwan sa pagmamadali ang backup na nebulizer ni Enzo. Kahit wala na siya sa tabi ko, tila reflex na ng aking mga kamay ang linisin ito. Kumuha ako ng malinis na tela at dahan-dahang pinunasan ang plastic na mask. Ito ang naging buhay ko sa loob ng 10 taon. Ang bawat pag-ugong ng makinang ito ang naging ritmo ng aking mga araw at gabi. Nakakatawa, di ba? Kahit tinapon na ako ng anak ko, ang kaligtasan pa rin niya ang unang pumasok sa isip ko. Habang inililigpit ko ang nebulizer, may nalaglag na piraso ng papel mula sa loob ng case nito. Isang lumang drawing. Kupas na ang kulay pero malino pa rin ang guhit ng isang maliit na bata. May isang babaeng may pakpak at isang maliit na lalaking hawak ang kamay nito. Sa ibaba may nakasulat sa bungi-bunging letra, "Mama Cora is my guardian angel. I love you, Mama." Yumakap ako sa aking sarili at humagulhol sa gitna ng sala. Ang sakit. Ang sakit-sakit na marinig mula sa kanya kanina na si Celine na ang bagong anghel niya. Na ang 10 taon kong pagpupuyat at pag-aalaga ay itinuring niyang kulungan sa halip na proteksyon. Biglang nabulabog ang aking pag-iisa nang magring ang aking cellphone. Akala ko si Enzo. Umaasa ang tanga kong puso na baka natahon siya. Pero nang tignan ko ang screen, pangalan ni Estrella ang biyanan ko ang nakita ko. Sinagot ko ang tawag, pilit na pinatatag ang aking boses. "Hello, Ma." "Cora?" Ang malamig na boses ni Estrella ay tila may kasamang yelo. Tumawag ako para sabihing huwag ka na makakamaling bumalik dito sa bahay para kumuha ng kung ano. Ipapahanda ko na lang sa mga katulong ang mga damit mo at ipapadala riyan sa kung saang botas ka man nagtatago. At sana matuto kang tumanaw ng utang na loob. Pinatira ka namin ng 10 taon ng walang ambag, kundi ang pagiging madrama mo, hayaan mo na ang anak ko at si Enzo na maging masaya. Celine is a better fit for this family. Mayaman siya, edukada at kayang iligtas ang kumpanya namin, hindi gaya mo na pabigat lang. Napakapit ako ng mahigpit sa upuan. Ang bawat salita niya ay tila lason na ibinubuhos sa aking pagkatao. Utang na loob, maibinigay ko ang buhay ko sa pamilyang ito. Tinalikuran ko ang pagiging nurse ko para alagaan ang apo nyo dahil walang ibang gustong gumawa noon. Hindi ako pabigat. Ako ang naging pundasyon ng bahay na yon, habang si Leandro ay kung saan ka man nagsusuot. Wala akong pakialam sa mga sakripisyo mo, Cora. Sa mundong ito, ang importante ay kung ano ang pakinabang mo ngayon. At ikaw, wala ka ng silbi sa amin. Manahimik ka na lang kung ayaw mo, mas lalo ka naming hiyain sa harap ng mga kakilala natin. Pinataya niya ako ng tawag. Doon sa gitna ng galit at panginginig, tumingin ako sa aking kamay. Ang gold wedding ring na suot ko sa loob ng 12 taon ay tila naging isang kadenang kumipigil sa aking paghinga. Dahan-dahan ko itong hinugot mula sa aking daliri. Masakit dahil tila may kasama itong balat na natuklap, pero kailangan. Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng drawing ni Enzo. Tumayo ako at lumapit sa lumang aparador ni nanay. Sa pinakailalim sa loob ng isang envelope na may mga batik na ng amag, kinuha ko ang aking PRC nursing license. Paso na ito, marumi. Pero ito ang huling piraso ng aking pagkakakilanlan bago ko ito ipinalit sa apelidong Ledesma. Hinawakan ko ang ID ng mahigpit. Kung tingin nila ay tapos na ako dahil wala na akong asawa at anak, na paglilingkuran nagkakamali sila. Hindi ako luluhod para sa utang na loob na hindi ko naman dapat bayaran. Kinuha ko ang aking cellphone at hinanap ang numero ng tanging taong makakatulton sa akin. "Agnes, si Cora ito. Kailangan ko ng abogado at kailangan ko ng trabaho. Kahit ano, kahit saan, gusto ko nang bumalik sa ospital."
ang amoy ng alcohol, antiseptic at gamot mga amoy na akala ko ay kinalimutan ko na sa loob ng 10 taon ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa lobby ng St. Luke's Medical Center. Suot ko ang aking lumang nursing uniform na medyo masikip na sa akin, pero tila naging isang baluti ito na nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi na ako si Cora na asawa ni Leandro. Dito ako ay si Nurse Cora. Ngunit hindi naging madali ang unang araw. Habang naglalakad ako sa hallway, ramdam ko ang mga tingin ng mga batang nurse. Ang huling beses na humawak ako ng stethoscope, analog pa ang karamihan sa mga gamit. Ngayon, puro touchscreen at digital na ang lahat. Para akong isang ligaw na kaluluwa sa sarili kong mundo. Nurse Cora, ako po, si Jessa ang makakasama nyo sa shift na to, sabi ng isang batang nurse, na siguro ay nasa 25 lang ang edad. Nakangiti siya pero bakas sa mga mata niya ang pagtataka kung bakit ang isang katulad ko ay bumalik pa sa ganitong trabaho sa ganitong edad. Salamat, Jessa. Pasensya na kung medyo kalawangin pa ako. Matagal akong nawala sa field. Sagot ko habang inaayos ang aking name tag. Naku, balita ko po, veteran kayo sa ER noon. Sisiw lang po sa inyo to. Pero sa ngayon, dahil kailangan pang i-renew ang license nyo, aid muna kayo ni head nurse. Medyo mabigat ang workload ha? Tumango ako. Wala sa akin ang pride. Kahit maghugas ako ng bedpan o magligpit ng mga maruming sapin, gagawin ko. Kailangan kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Habang nag-aayos kami ng mga chart, isang bata ang isinugod sa ward. Hinihika. Ang tunog ng kanyang bawat paghinga, ang wheezing na yon ay parang isang kuryenteng gumising sa buong pagkatao ko. Bigla kong naalala si Enzo. Ang bawat gabing nakaupo ako sa tabi niya, binibilang ang bawat segundo ng kanyang paghihirap. Jessa, ihanda mo ang nebulizer. Check the oxygen saturation bilis, sabi ko nang hindi nag-iisip. Ang boses ko na dati ay mahina at nang-inginig sa harap ni na Leandro ay naging matatag at puno ng otoridad. Oo po, Nurse Cora. Sa sandaling yon, nakalimutan ko ang lahat ng sakit. Ang focus ko ay nasa pasyente. Ngunit matapos ang shift na maupo ako sa break room para uminom ng tubig, doon muling bumalik ang realidad. Binuksan ko ang phone ko at nakita ang isang email mula kay Agnes, ang kaibigan kong abogado. Cora, kailangan nating magkita sa opisina ko bukas ng umaga. May ipinadalang dokumento ang kampo ni Leandro. It's not good. Kinabukasan, hindi pa man ako nakakaupo sa opisina ni Agnes. Inilapag na niya ang isang brown envelope sa mesa. Nag-file na si Leandro ng petition for sole custody, Cora. Sabi ni Agnes, seryoso ang kanyang muka. At hindi lang yan. Gagamitin nila ang lahat para palabasin na wala kang kapasidad na mag-alaga kay Enzo. Anong ibig mo sabihin? Ako ang nag-alaga sa batang yan mula nang isilang siya. Mayroon sila mga video, Cora. Mga video mo sa loob ng bahay nyo. Yung mga pagkakataon na umiiyak ka, yung mga sandaling sumisigaw ka dahil sa sobrang pagod at stress. Ipinapalabas nila na ikaw ay mentally unstable at ang pagiging obsessive mo raw sa sakit ni Enzo ang dahilan kung bakit hindi gumagaling ang bata. Sabi nila biktima si Enzo ng yung psychological instability. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Mga video, ibig sabihin habang nagdurusa ako, habang nagpapakapagod ako para sa kanila, lihim na pala akong kinukunan ng asawa ko para gamitin laban sa akin balang araw. Sabi ni Leandro sa affidavit niya, naging toxic ang environment ni Enzo dahil sa'yo. At ang masakit, Cora, may statement din dito si Enzo. Pinirmahan niya na natatakot daw siya sa'yo. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. Ang bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa akin. Ang sarili kong anak ang dahilan kung bakit ako bumabakon araw-araw ay ginagamit na ngayon bilang sandata para tuluyan akong wasakin. Anong gagawin natin, Agnes? Tanong ko sa boses na halos pabulong na lang. Lalaban tayo, Cora. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi natin pwedeng pairalin ang emosyon dito. Kailangan nating patunayan na ang lahat ng yan ay gawa-gawa lang. Pero bago yan, kailangan mong maging matatag. Dahil sisiguraduhin ni Leandro na bago matapos ang kasong ito, wala ka ng mukhang maihaharap sa kahit kanino. Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina ni Agnes. Nakikita ko ang mga tao sa kalsada, ang mga jeepney na nagdadaan ang normal na mundo. Pero sa loob ko, nagsisimula na ang isang giyera. Isang giyera kung saan ang puso ng isang ina ang nakataya,
Hindi nila ako matatalo sa ganitong paraan. Sabi ko habang tinitignan ng aking nursing ID sa loob ng bag. Kung gusto nilang gamitin ang mental health ko, ipapakita ko sa kanila kung gaano katalas ang isip ng isang nurse na walang ibang ginawa kundi magligtas ng buhay. Ang silid ng mediation ay maliit, mainit at tila sumasakal sa akin. Sa kabila ng mesa nakaupo si Leandro na may bakas ng kumpiyansa sa mukha, habang si Celine naman ay nakasuot ng isang desenteng puting blouse, mukhang isang anghel na handang tumulong. At sa gitna nila, si Enzo. Nakayuko ang anak ko, pilit na iniiwasan ng aking mga mata. Simulan na natin, ang sabi ng mediator, isang matandang lalaki na tila pagod na sa pakikinig sa mga away pamilya. Tumayo si Leandro. Dahan-dahang inilabas ang isang laptop at iniharap sa amin. Gusto ko lang ipakita sa lahat kung bakit hindi naligtas ang anak ko sa piling ng kanyang ina. It's for Enzo's well-being, Cora. Kailangan mong tanggapin na hindi ka na fit maging magulang. Nagsimulang tumakbo ang video. Nakita ko ang sarili ko, ang hitsura ko, noong nakaraang taon. Sabog ang buhok, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata, at umiiyak habang sumisigaw kay Enzo dahil ayaw nitong uminom ng gamot. Sa video, mukha akong baliw. Mukha akong nawawala sa sarili. Ngunit, ang hindi nakita sa video ay ang katotohanang 3 gabi na akong hindi natutulog noon dahil sa asma ni Enzo. Ang hindi nakita ay ang takot ko na baka tumigil ang paghinga ng anak ko habang nakapikit ako. Ayan ba, gusto niyong mag-alaga sa bata? Sabi ni Leandro. Ang boses niya ay puno ng mapanuring tono. Halos saktan na niya ang bata dahil sa pagiging obsessive niya sa sakit nito. Celine, as a school counselor, what's your professional take on this? Mumiti si Celine ng bahagya, iyong ngiting, tila nakikiramay pero puno ng lason. Based on my observations and my private sessions with Enzo, Cora has developed what we call a savior complex that's borderline abusive. She uses Enzo's illness to keep him dependent on her. Valid ang feelings ni Enzo na nasasakal na siya. Napatingin ako kay Enzo. Anak, ganun ba talaga ang nararamdaman mo? Nasasakal ka ba sa pag-aalaga ko? Hindi tumingin si Enzo. Humigpit ang kapit niya sa kamay ni Celine. Opo, Mama. Lagi mo na lang akong tinatakot na mamamatay ako pag hindi ako sumunod sa'yo. Si Mama Celine, hinahayaan niya ako maging normal na bata. Hindi niya ako itinuturing na pasyente. Ang bawat salita ni Enzo ay parang isang matalim na aspil na itinutusok sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipaalala sa kanya ang lahat, pero naalala ko ang bilin ni Agnes. Huwag pairalin ang emosyon. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang lamig ng aking mga palad, pero nanatiling tuwid ang aking likod. Tapos na ba kayo? Tanong ko sa mahinahong boses. Tumingin ako sa mediator pagkatapos ay kay Celine. Miss Ariola, nabanggit mo ang private sessions niyo ni Enzo sa school? Bilang isang counselor, alam mo naman siguro ang protocol na kailangang may parental consent bago magsimula ang anumang regular counseling, lalo na kung ang topic ay tungkol sa pamilya, di ba? Nawala ang ngiti ni Celine. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. It was an informal support session, Cora. Bilang concerned teacher, hindi, putol ko sa kanya. Sabi mo ay private sessions. At based sa record ng school na kinuha ng abogado ko, mahigit 3 taon na pala ang mga informal sessions na yan. 3 taon niya nang nilalaso ng isip ng anak ko, habang asawa ko pa si Leandro? Cora, don't deviate from the issue. Ang issue rito ay ang mental health mo. Sigaw ni Leandro, halatang nagsisimula ng ma-stress. Eksakto, Leandro, sabi ko habang inilalabas ang isang folder. Kaya naman formal akong humihiling sa mediator at sa korte ng isang independent psychological evaluation. Hindi mula sa counselor mo, kundi mula sa isang board-certified psychiatrist na itatalaga ng gobyerno. At hindi lang para sa akin, kundi para sa ating 3. Ikaw, ako at si Celine. Nakita ko ang mabilis na paglunok ni Celine. Ang kumpiyansang nakita ko sa kanya kanina ay napalitan ng kaba. At isa pa, dagdag ko habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Celine. Hinihiling ko rin ang isang audit sa lahat ng counseling logs mo sa school. Gusto ko malaman kung ilang beses mong ginamit ang posisyon mo para mapalapit sa asawa ng ibang tao at para makuha ang tiwala ng isang menor de edad nang walang pahintulot ng kanyang ina. Natahimik ang buong silid.
Maririnig mo ang tunog ng aircon na tila sumasabay sa kaba sa dibdib ni Celine. Si Leandro naman ay napahawak sa kanyang no. Hindi akalain na ang madramang Cora na kilala niya ay may ganitong talas ng isip. "This session is adjourned," sabi ng mediator habang nagsusulat sa kanyang logbook. Ipapasok ko ang request para sa psychological evaluation at school audit sa kaukulang opisina. Tumayo ako bago pa sila makapagsalita. Nilapitan ko si Enzo pero bago pa ako makahawak sa kanya, hinila siya ni Leandro palayo. "Don't touch him, Cora. You're just making it harder for yourself," banta ni Leandro. Tumingin ako sa kanila sa asawa kong taksil sa babaeng mapanlinlang at sa anak kong kasalukuyang nawawala sa landas. Hindi pa tapos ang laban na ito, Leandro. Ngayon niyo malalaman kung ano ang kayang gawin ng isang ina na wala ng takot na mawala ang lahat. Dahil pinanggalan niyo na ako ng lahat. Paglabas ko ng silid doon, lamang ako ng hina. Napasandal ako sa pader ng hallway at napapikit ng mariin. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay ako napagtanto. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Celine. At ang takot na iyon ang magiging susi ko para mabawi ang lahat. Sa loob ng marangyang bahay ng mga Ledesma, unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Si Celine na dati ay laging malumanay at punong-puno ng pangunawa ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Ang pagiging Mama Celine ay madali lang nung ginagawa niya ito sa loob ng isang oras na counseling session sa school. Pero ang mamuhay kasama ang isang teenager na may chronic asthma ay ibang usapan. "Enzo, can you please stop coughing?" "Sinabi ko na sa'yo, it's all about mind over matter," sabi ni Celine habang inaayos ang kanyang mahahaling hikaw sa harap ng salamin. Maghahanda sila para sa isang charity gala, isang event na kailangan nilang daluhan para mapanatili ang imahe ng kanilang pamilya. Pero Mama Celine, masikip po talaga ang dibdib ko. Baka pwedeng mag-nebulize muna ako bago tayo umalis. Pakiusap ni Enzo ang kanyang boses ay may kasamang huni na tila isang hapon na ibon. "Enzo, listen to me." Humarap si Celine, ang kanyang ngiti ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. "Ang sabi ni Papa mo, ang hika mo ay psychosomatic lang. Ibig sabihin, nasa isip mo lang yan dahil nasanay ka sa drama ng Mama Cora mo. You need to be strong. Hindi bagay sa isang Ledesma ang sakitin." Lihim na itinago ni Celine ang gamot ni Enzo sa pinakailalim ng drawer. Para sa kanya, ang sakit ni Enzo ay isang abala sa perpektong buhay na binuo niya. Gusto niyang ipakita kay Leandro na kaya niyang pagalingin ang bata sa pamamagitan ng disiplina, hindi ng gamot. Samantala sa ospital, abala ako sa pag-check ng mga vitals ng mga pasyente nang lapitan ako ni Nurse Jessa. "Nurse Cora, may tumawag po rito kanina, naghahanap sa inyo. Pero nang marinig na busy kayo, nag-iwan na lang ng mensahe. Tungkol daw po sa Ledesma Pharmacies." Bulong ni Jessa halatang nag-aalangan. "Anong tungkol sa pharmacies?" Tanong ko habang patuloy sa pagsusulat sa chart. "Sabi po ng supplier, 3 buwan na raw pong delay ang payment ng main branch. Balita po sa labas, marami ng gamot ang wala sa stock dahil hindi na sila pinapautang. At Nurse Cora, may narinig din po ako na balak na raw ibenta ni Sir Leandro ang ilang branches para lang mabayaran ng mga utang." Napatigil ako. Ang Ledesma Pharmacies ang buhay ng biyenan kong si Estrella. Kung totoo ang balitang ito, ibig sabihin ay seryoso na ang krisis sa pananalapi ni Leandro. Ngunit saan napupunta ang pera? Ang negosyong yon ay matatag bago pa ako umalis. Pag-uwi ko sa maliit na bahay ni nanay, nandoon na si Agnes naghihintay sa akin. Ang kanyang laptop ay nakabukas at puno ng mga spreadsheet at bank statements. "Cora, may nahanap kami," bungad ni Agnes. "Naalala mo ba ang trust fund na itinayo nyo para sa college education ni Enzo Ang, perang galing sa mana mo at sa mga naipon nyo?" "Oo. Bakit safe dapat yun, di ba? Joint account namin. Ni Leandro yun. Pero kailangan ng pirma ko bago makagalaw ang malaking halaga." Iniharap ni Agnes ang laptop sa akin. "Tignan mo ang mga withdrawals na ito. Nung nakaraang buwan, lang halos 5 milyong piso ang nawala sa account. At tignan mo kung saan napunta." Binasa ko ang mga detalye. Ang pera ay inilipat sa isang real estate company para sa down payment ng isang luxury condo unit sa BGC. At ang pangalan ng owner, Celine Ariola. Naramdaman ko ang dugo na dumadaloy sa aking mukha dahil sa galit.
Ginamit nila ang kinabukasan ng anak ko para pambili ng pugad ng kanilang kataksilan. Ang perang inilaan ko para sa pangarap ni Enzo, winaldas ni Leandro para sa kanyang kabit. Hindi lang yan, Cora, dagdag ni Agnes sa seryosong tono. May nakita rin kaming discrepancy sa signature cards. Tignan mo ang pirma mo rito sa authorization letter. Tiningnan ko ang dokumento. Ang pirma ko, kamukhang-kamukha ng pirma ko pero alam kong hindi ko yun isinulat. May isang maliit na kanto sa dulo ng letrang C na hindi ko kailanman ginagawa. Pinirsuhan nila ang pirma ko, Agnes, nanginginig ang boses ko. Ninanakao nila ang sarili nilang anak. Ito na ang twist na hinihintay natin, Cora, sabi ni Agnes, may halong kumpiyansa. Hindi lang custody ang pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan din natin ang estafa at falsification of private documents. Pero may isa pa akong nadiskubre na mas malala. Ano yun? Ang kondo na binili nila sa BGC nakasanla na rin yan. Ibig sabihin, lubog na sa utang si Leandro. At ang balak nilang pagkuha kay Enzo hindi lang dahil gusto nilang maging pamilya. Balak nilang gamitin ang pangalan ni Enzo para makakuha ng panibagong loan sa bangko dahil sa apo niyo nakapangalan ng ilang lupain ni Estrella. Napaupo ako sa kama hindi makapaniwala. Ang anak ko ay ginagawa nilang sangla para sa kanilang karangyaan. Habang si Enzo ay naniniwa, lang inililigtas siya ni Celine mula sa akin. Ang totoo pala ay inihahanda siya para maging biktima ng kanilang kasakiman. Kailangan nating kumilos, Agnes. Na yun din, sabi ko habang tinitiis ang sakit sa aking dibdib. Wait, Cora. May tumatawag sa'yo. Turo ni Agnes sa cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko ang tawag. Ang tanging narinig ko sa kabilang linya ay ang mabigat at nahihirapang paghinga ng isang tao at pagkatapos ay isang mahinang tinig na pamilyar sa akin. Mama? Hindi po ako makahinga. Mama, tulong! Naputol ang tawag. Enzo! Sigaw ko habang ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinawagan ang numero ni Enzo, pero tila nilamunan ng katahimikan ng kabilang linya. Ang bawat segundo ng "The number you have dialed is unattended" ay parang isang kutsilyong humahati sa aking dibdib. Alam ko ang tunog na yon. Ang wheezing na narinig ko sa telepono ay hindi basta-bastang. Obo yon ay hudyat na ang mga baga ng anak ko ay unti-unti nang sumasara. Agnes, kailangan nating pumunta sa bahay ni Leandro. Ngayon din, sabi ko habang nagmamadaling kuhanin ang aking emergency medical kit. Cora, mag-ingat ka. Baka iset up ka nila for trespassing. Alam mo ang ginagawa nila, tinitignan nila ang bawat kilos mo para gamitin sa korte. Babala ni Agnes habang tinutulungan akong isakay ang mga gamit sa sasakyan. Wala akong pakialam sa korte, Agnes. Ang anak ko ang nakataya rito. Nang makarating kami sa harap ng mansyon ng mga Ledesma, maliwanag ang lahat ng ilaw. Mukhang kakatapos lang ng kanilang paghahanda para sa event. Pabalbal kong kinatok ang gate hanggang sa lumabas ang gwardiya. At hindi ko na hinintay na pagbuksan ako mabilis akong pumasok sa loob. Sa sala nakita ko si Leandro na kampating nag-aayos ng kanyang necktie sa harap ng salamin, habang si Celine ay nakaupo sa sofa, tinitignan ang kanyang bagong manicure. Nasaan si Enzo? Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bahay puno ng uwat at galit. Cora, what are you doing here? This is private property. Gulat na, sabi ni Leandro, pero agad ding bumalik ang kanyang mapagmataas na muka. Kung tungkol ito sa visitation rights, talk to my lawyer. Leandro, tumawag sa akin si Enzo, hindi siya makahinga. Nasaan ang anak ko? He's fine, Cora. Nagkaroon lang siya ng minor cough kanina dahil sa excitement, but Celine handled it. Sinasabi ko sa'yo, stop being so dramatic. You're overreacting as usual. Sabi ni Leandro, sabay a smirk. Umakyat ako sa taas, hindi pinapansin ang pagpigil nila. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ni Enzo, nakita ko siyang nakahiga, maputla at pawis na pawis. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Hinanap ko agad ang kanyang nebulizer sa tabi ng kama, pero wala ito roon. Enzo, anak. Nandito na si Mama. Bulong ko habang kinukuha ang aking stethoscope. Ang kanyang oxygen saturation ay mababa. Mabilis kong inilabas ang bitbit kong gamot at sinimulan siyang gamutin. Anong ginagawa mo? Pumasok si Celine sa kwarto, ang kanyang boses ay matinis at puno ng inis.
I told him he just needs to breathe properly. Your medicine is making him weak, Cora. It's a psychological dependency that you created. Humarap ako sa kanya. Ang mga mata ko ay naglalagablab sa galit. Psychological nurse ako, Celine. Nakikita mo ba itong bata nagbablu na ang mga kuko niya dahil sa kakulangan ng hangin? Kung hindi ako dumating, baka bukas lamay na ng anak ko ang pinaghahandaan niyo habang nag-aayos ka ng kuko mo. Natahimik siya nang makita ang determinasyon sa aking mga mata. Nang medyo kumalma na ang paghinga ni Enzo, lumingon ako kay Leandro na nakatayo sa pinto. Gusto mong pag-usapan ang well-being ng anak mo, Leandro? Kinuha ko mula kay Agnes ang mga dokumento at isinalpak ito sa dibdib ni Leandro. Gusto mong pag-usapan kung paano mo pinoprotektahan ang kinabukasan niya habang ninanakawan mo siya? Nanlaki ang mga mata ni Leandro nang makita ang mga bank statements at ang copy ng authorization letter na may pirma kong peke. What is this? Maang-maangan niyang tanong pero nanginginig ang kanyang mga daliri. Iyan ang ebidensya na winaldas mo ang trust fund ni Enzo para ibili ng kondo ang kabit mo. Iyan ang patunay na pinirsuhan mo ang pirma ko para makakuha ng pera. Sigaw ko. Ang pera na pinaghirapan ko, ang pera na inilaan ko para sa edukasyon ng anak ko, ginamit mo sa kalandian mo. Cora, it's a strategic investment for the family. Simula ni Leandro, pilit na ginagamit ang kanyang corporate English para magmukhang tama. Strategic investment ang nakawin ang pera ng sarili mong anak habang lubog sa utang ang kumpanya mo, ang tawag dyan ay estafa, Leandro. At sisiguraduhin ko na ang bawat sentimong kinuha mo ay ibabalik mo kasama ang kalayaan mo. Tumingin ako kay Selena ngayon, ay tila gustong magtago sa likod ni Leandro. At ikaw, Celine, akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa kondo sa BGC na nakapangalan sa'yo? Akala mo ba matatago mo ang katotohanan kasabwat ka sa pagnanakaw na ito? Ang akala mo ay nakuha mo na ang lahat, pero ang totoo, kumuha ka lang ng isang lalaking walang kwenta at isang bundok ng kaso. Biglang nag-ring ang phone ni Agnes. Lumayo siya sandali para sagutin ito. Pagbalik niya, ang kanyang mukha ay mas seryoso pa kaysa kanina. Cora, kailangan nating umalis dito. Bulong ni Agnes. May nahanap pa ang team ko. Hindi lang trust fund ni Enzo ang ginalaw ni Leandro. Ano pa? Tanong ko habang hinahaplos ang ni Enzo na mahimbing na ngayong natutulog dahil sa gamot. Ang lupa niyo sa probinsya. Ang mana na iniwan ng mga magulang mo para sa'yo. Nakasanla na rin, Cora. At ang pirmang ginamit sa dokumento ng bangko? Pirma mo rin. Peke rin ang lahat. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo ko. Ang lupang yun ang tanging alaala na iniwan ng aking yumaong ama at ina. Ang lupang yun ang simbolo ng aking pagkatao at ng aking pinagmulan. Ang pagbababoy ni Leandro sa alaalang yun ay ang pinakamasakit na sampal sa lahat. Humarap ako kay Leandro, hindi na ako sumisigaw. Ang boses ko ngayon ay kasing lamig ng kamatayan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Leandro. Ang karera ko, ang kabataan ko, ang tiwala ko. Pero ang galawin mo, ang mana ng mga magulang ko, para lang sa luho niyo dun mo ako, tuluyang ginising. Kinuha ko ang aking bag at tinignan si Enzo sa huling pagkakataon bago ako lumabas. Agnes, ituloy ang kaso. Hindi lang custody. Gusto ko siyang makitang nakasuot ng kulay orange na damit sa likod ng rehas. At si Celine sisiguraduhin kung hindi na siya muling makakahawak ng kahit isang estudyante sa buong buhay niya. Paglabas namin ng mansyon, hindi na ako umiiyak. Ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa pagiging ina ito, ay para sa aking dignidad na pilit nilang tinapakan. Ang gabi sa ospital ay laging puno ng bulong ng mga kuliglig at ang mahinang tunog ng mga monitor sa bawat ward. Pero para sa akin, ang katahimikang ito ay tila isang nagbabadyang bagyo. Nakaupo ako sa nurse's station, tinitignan ang aking mga kamay na bahagya pang nanginginig pagkatapos ng nangyari sa bahay ni Leandro. Ang sakit ng pagtataksil ay malalim, pero ang galit dahil sa aking mana, ang lupang pinaghirapan ng aking mga magulang, ang nagpapatakbo sa dugo ko ngayon. Nurse Cora May, nag-iwan po nito sa reception para sa inyo. Kanina pa raw pong hapon pero ngayon lang namin napansin, sabi ni Jessa habang inilalapag ang isang makapal na dilaw na envelope. Walang pangalan ng sender, walang return address.
Isang salita lang ang nakasulat katarungan. Nang buksan ko ang envelope sa loob ng break room, naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng puso ko. Hindi ito tungkol sa pera ni Leandro. Ito ay tungkol kay Celine. Sa loob ay mga lumang clipping ng diaryo at mga photocopy ng court records mula sa isang probinsya sa norte. Ngunit ang pangalang nakasulat ay hindi Celine Ariola, kundi Celine Mercado. Ang mukha sa litrato ay mas bata, mas inosente ang tingin. Pero ang mga mata ay may parehong talas na nakita ko sa babaeng umagaw sa asawa ko. Diyos ko! Bulong ko habang binabasa ang mga dokumento. 10 taon na ang nakalilipas si Celine ay nasangkot sa isang malaking iskandalo sa isang tanyag na private school. Hindi lang siya basta counselor. Napatunayan na minanipulan niya ang isang 15 taong gulang na estudyante mula sa isang napakayamang pamilya. Ginamit niya ang kahinaan ng bata ang gulo sa pamilya nito para mapalapit sa ama ng bata at makakuha ng milyon-milyong pisong pondo. Na-dismiss siya pero dahil sa impluwensya ng pamilya Mercado, hindi siya nakulong at nagawa niyang palitan ang kanyang apelyido para magsimulang muli sa Quezon City. Si Celine ay hindi lang isang kabit. Siya ay isang predator. At si Enzo ang kanyang panibagong biktima. Agad kong tinawagan si Agnes. Kahit 2:00 na ng gabi, alam kong kailangan niyang malaman ito. Agnes, nakita na natin ang butas sa maskara ni Celine. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Hindi lang si Leandro ang mananalapi rito. Si Celine ang utak. Sinadya niyang punteriyahin si Enzo dahil alam niya sa pangalan ng anak ko nakabinbin ang mga lupain ni Estrella na hindi pa naisasanla. Cora, sigurado ka ba rito? Tanong ni Agnes sa kabilang linya. Bakas ang gulat. Hawak ko ang mga dokumento, Agnes. Ang pattern ng pagkilos niya sa school ni Enzo ay parehong-pareho sa ginawa niya 10 taon na ang nakalilipas. Gagamitin niya ang bata para makuha ang tiwala ng magulang, sisirain ang relasyon ng mag-ina, at pagkatapos ay uubusin ang yaman ng pamilya. Natahimik si Agnes sandali. Ibig sabihin si Leandro ay biktima rin ng sarili niyang pagnanasa. Akala niya ay nakahanap siya ng tagapagligtas para sa negosyo niya pero ang totoo, kumuha siya ng anay na uubos sa natitira niyang pundasyon. Hindi lang yan, Agnes. Dagdag ko habang tinitignan ng isa pang dokumento sa loob ng envelope. May sulat dito mula sa dating biktima niya. Sinasabi rito na si Celine ay may record ng professional malpractice. Kung maipapakita natin ito sa Board of Professional Teachers at sa korte, hindi lang siya mawawalan ng trabaho, mabubura ang lahat ng kredibilidad niya sa kaso natin. Ngunit sa gitna ng aking pananabik na ilantad ang katotohanan, isang mensahe ang pumasok sa phone ko mula sa isang unknown number. Cora, alam kong hawak mo na ang envelope. Mag-ingat ka. Hindi lang yaman ang gustong kunin ni Celine. Kapag naramdaman niyang cornered na siya, gagawin niya ang lahat para hindi ka manalo. Kahit ang itakas si Enzo sa bansa, naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Ang itakas si Enzo, naalala ko ang sinabi ni Leandro tungkol sa Singapore trip na binabanggit niya nitong mga nakaraang araw. Akala ko ay bakasyon lang, pero maaring yun na ang kanilang exit plan. Isang bansa kung saan mas mahihirapan akong bawiin ang anak ko. Dali-dali akong tumayo at kinuha ang aking gamit. Agnes, kailangan nating mag-file ng whole departure order ngayon din. Huwag nating hintayin ng bukas. Pakiramdam ko kumikilos na sila. Paglabas ko ng ospital, ang langit ay madilim at walang bituin. Tumingin ako sa malayo sa direksyon ng bahay ni Leandro. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa nagdaang 10 taon. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng anak ko mula sa isang babaeng walang kaluluwa at isang amang nabulag ng kasakiman. Hindi niyo makukuha ang anak ko! Panata ko sa sarili ko habang humahawak ng mahigpit sa envelope. Kahit anong maskara pa ang isuot nyo, ang katotohanan ang magpapabagsak sa inyo. Ngunit bago pa ako makasakay sa aking sasakyan, isang itim na van ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana at nakita ko ang mukha ni Estrella, ang aking biyenan. Namumugto ang kanyang mga mata at mukhang hindi siya nakatulog ng ilang gabi. Cora? Tawag niya, ang boses ay wala ng bakas ng pagmamataas. Kailangan nating mag-usap. Si Leandro ay wala na sa sarili. At si Enzo ay ayaw nang kumain. Tumingin ako sa kanya ng may halong pait at pagtataka.
Ang babaeng nagtaboy sa akin ay nasa harap ko ngayon, tila isang batang nawawala. Anong nangyayari, ma? Tanong ko habang nananatiling alerto. Gusto nilang umalis, Cora. Bukas na bukas din. At ang lupang sinasabi mo, ang mana mo, hindi lang yun ang isinangla ni Leandro. Pati ang bahay na tinitirhan namin wala na sa amin. Ang twist na ito ang huling piraso ng puzzle. Ang imperya ng mga Ledesma ay gumuho na at sa gitna ng mga guho, balak nilang itakas ang tanging bagay na mahalaga sa akin. Ang silid ng mediation sa loob ng Department of Justice ay kasing lamig ng sementeryo. Sa kabila ng mesa, nakaupo si Leandro na pilit na pinapanatili ang kanyang corporate poise, habang si Celine naman ay nakasuot ng salamin mukhang isang kagalang-galang na professional. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng nakayuko. Nakatingin ako ng diretsyo sa kanila, hawak ang dilaw na envelope na magpapabagsak sa kanilang mundong, gawa sa kasinungalingan. Let's be reasonable, Cora, panimula ni Leandro, habang inaayos ang kanyang mamahaling rilo na alam kong utang na rin. Para sa kapakanan ni Enzo, kailangan nating ayusin ito ng pribado. Celine and I can offer him a better future. I have the business, she has the expertise in child development. Ano ang maibibigay mo isang maliit na sweldo bilang nurse? Numiti ako ng bahagya isang ngiting puno ng pait. Business Leandro, iyong Ledesma Pharmacies na ba ang tinutukoy mo iyong kumpanyang baon na? Sa utang at malapit ng marimata ng bangko dahil winaldas mo ang pondo para sa isang kondo sa BGC. Nanigas ang panga ni Leandro. How did you... Wag mo akong ituring na Mang Leandro. Sa loob ng 10 taon ako ang nag-alaga sa pamilyang ito habang ikaw ay abala sa pangungurakot sa sarili mong negosyo. Sabi ko habang inilalapag sa mesa ang mga bank statements. Nareto ang patunay ng falsification of documents. Pinirsuhan mo ang pirma ko para isanlaang mana ako ang lupang iniwan ng mga magulang ko at ginamit mo ang college fund ni Enzo para pambili ng luhong, hindi mo naman deserve. Napatingin ang mediator sa mga dokumento. Mr. Ledesma, these are serious allegations. Falsification of private documents is a criminal offense. It's a misunderstanding. Strategical loan lang yan para sa kumpanya. Depensa ni Leandro habang nagsisimula ng mamuo ang pawis sa kanyang no. At ikaw, Miss Ariola, o dapat ko bang sabihing Miss Mercado? Lumingon ako kay Celine. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Celine. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maayos na nakapatong sa mesa ay biglang nanginginig. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya sa boses na pilit na pinapakalma. Hinukay ko ang nakaraan mo sa Norte, Celine. Inilabas ko ang mga clipping ng diaryo at ang court records mula 10 taon na ang nakalilipas. Isang professional predator na binibiktima ang mga pamilyang may gulo para makuha ang kanilang yaman. Ginamit mo ang parehong pattern kay Enzo. Ginamit mo ang posisyon mo bilang counselor para sirain ang relasyon namin ng anak ko para lang makalapit sa pera ng mga Ledesma. Hinarap ko ang mediator. I am requesting for an immediate suspension of Miss Ariola's professional license. She is a threat to the safety and psychological well-being of any minor, especially my son. She didn't just commit adultery, she committed professional malpractice. That's enough. Sigaw ni Celine, tumayo siya at nawala ang kanyang malaanghel na imahe. You're just bitter, Cora. Wala kang ebidensya na niloko ko si Enzo. Enzo? Tawag ko sa anak ko, na kanina pa nakaupo sa gilid tahimik at nalilito. Anak, naalala mo ba noong sinabi ni Celine na ako ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit, na obsessive ako? Tumingin si Enzo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang record ng school, Enzo. Ipinakita ko sa kanya ang logbook kung saan nakasulat ang mga peking entries ni Celine. Sinadya niyang palabasin na hindi ako pumupunta sa school na pinapabayaan kita habang siya ang nagliligtas sa'yo? Nilinlang kanya, anak. Ginagamit ka lang nila para makuha ang mga lupaing nakapangalan sa'yo mula kay Lola Estrella mo. Napatingin si Enzo kay Celine pagkatapos ay kay Leandro. Papa, totoo ba to? Ninakaw niyo ba ang college fund ko? Hindi makasagot si Leandro. Nakayuko lang siya tila isang basang sisiw na nawala ng tilaok. This session is terminated, deklara ng mediator. I will forward all these evidences to the family court and the PRC. Under the circumstances,
I am recommending an immediate temporary protection order for the mother and the child. Paglabas namin ng silid, hinabol kami ni Leandro. Cora, please, wag mong gawin ito. Masisira ang pangalan ng pamilya natin, ang hiya sa mga kaibigan at business partners natin. Ang hiya, Leandro, ay dapat naramdaman mo nung dinala mo ang kabit mo sa kama natin. Matigas kong sabi. Huwag mong gamitin ang pamilya para iligtas ang sarili mo. Tapos na ang 10 taon ng pananahimik ko. Hinila ko si Enzo sa tabi ko. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagprotesta. Nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang maliit na kamay habang humahawak sa laylayan ng nursing uniform ko. Mama, sorry po. Bulong ni Enzo habang naglalakad kami sa parking lot. Akala ko po talaga mahal nila ako. Shh, tahan na anak. Nandito na si Mama. Sabi ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Lalaban tayo. Walang aalis, walang lalayo. Ngunit habang pasakay kami sa sasakyan ni Agnes, nakita ko si Celine sa malayo galit na nakikipag-usap sa telpon. No alam ko ang tinging yun. Ang isang sugatang predator ay mas mapanganib. Agnes, kailangan nating bilisan ang whole departure order, bulong ko. Nararamdaman ko hindi sila susuko ng ganoon lang. Don't worry, Cora. Naka-file na yan. Pero kailangan nating bantayan si Enzo 24/7. Leandro is desperate, and desperate men do stupid things. Sagot ni Agnes habang pinapaandar ang makina. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang mansyon ng hustisya na unti-unting lumalayo. Napanalunan ko ang laban na ito sa loob ng silid, pero alam ko ang totoong panganib ay magsisimula pa lang sa labas. Sa loob ng mansyon ng mga Ledesma, na dati ay puno ng yabang at kintab, tanging ang tunog ng pagtatalo ni Leandro at Celine ang bumabasag sa katahimikan. Wala na ang malambing na boses ni Celine. Wala na ang pagiging corporate gentleman ni Leandro. Ang maskarang isinuot nila sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Wala kang kwenta, Leandro. Sabi mo sa akin, kontrol mo ang sitwasyon. Sabi mo madaling paikutin ang asawa mo dahil madrama at mahina siya. Pero tignan mo ngayon. Pati ang professional license ko nakataya dahil sa kapabayaan mo. Sigaw ni Celine. Ang kanyang mukha na dati ay laging maayos, ay puno hayan ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa lalaking pinatulan niya para sa pera. Ako pa sisisihin mo ikaw ang utak ng lahat ng ito, Celine. Ikaw ang nagsabi na isanla ang mana ni Cora dahil kailangan nating pundohan ang kondo mo sa BGC. Ikaw ang nag-convince sa akin na hika-hikain lang si Enzo para makuha ang awa ng korte. Ganti ni Leandro habang pabalik-balik na naglalakad sa sala ang kanyang necktie ay maluwag na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Sa isang sulok nakatago si Enzo sa likod ng malaking kurtina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang hika niya ang sakit na nagpapahirap sa kanya gabi-gabi ay itinuturing lang pala nilang asset o tool. Dahan-dahang sumilip si Enzo at nakita ang isang eksyenang hindi niya kailanman inakala. Nakita niya si Celine na nakatingin sa isang lumang litra, to ng kanyang sariling pamilya, isang pamilyang tila tinalikuran na siya. Isang sandali ng kahinaan ang dumaan sa mukha ni Celine. Nakita ni Enzo ang takot sa mga mata nito. Takot na muling maging wala, takot na muling itapon ng mundo. Pero ang takot na yon ay mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Hindi ako babalik sa hirap, Leandro. Hinding-hindi. Bulong ni Celine sa sarili bago hinarap muli ang asawa ni Cora. Meron pa tayong isang baraha, si Enzo. Hanggat nasa atin ang bata, hindi tayo pwedeng tuluyang durugin ni Cora. Bukas na bukas din tutuloy tayo sa Tagaytay. Doon tayo magpapalipas ng oras, habang inaayos ang mga dokumento natin pa Singapore. Kapag nasa ibang bansa na tayo, wala nang magagawa ang batas ng Pilipinas. Paano ang whole departure order? Sabi ni Ate Agnes naka-file na yon. Tanong ni Leandro. May mga koneksyon ako, Leandro. Handa na ang lahat. Ang kailangan lang natin ay makuha si Enzo nang hindi gumagawa ng ingay. Sabi ni Celine, ang kanyang boses ay muling naging matamis, pero kasing talim na ng labaha. Kakausapin ko ang bata, paamuhin ko muli, at kung ayaw niyang sumunod,
Gagawa tayo ng paraan para sumunod siya. Habang nangyayari ito sa ospital, hindi mapakali ang aking loob. Katatapos lang ng shift ko, pero tila may bumubulong sa akin na hindi pa ligtas ang lahat. Kausap ko si Ate Agnes sa telepo habang nag-aayos ako ng gamit. Cora, nakuha ko na ang balita. Nakita ang ilang tauhan ni Leandro sa airport kaninang hapon. Mukhang seryoso sila sa balak nilang pagtakas, sabi ni Agnes. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Agnes. Isang pagkakamali ko na ang hayaan silang kunin si Enzo noong una. Ngayon, hinding-hindi na, sagot ko. Pero nag-aalala ako para kay Enzo. Alam kong nalilito siya. Alam kong nasasaktan siya. Nabalik ang diwa ko nang makita ko ang aking biyena na si Estrella na nakaupo sa isang bench sa labas ng ospital. Mukha siyang matandang nawawala sa gitna ng syudad. Nilapitan ko siya. Ma, bakit andito pa kayo? Tanong ko. Tumingin sa akin si Estrella, ang kanya mga mata ay puno ng pagsisisi. Cora, ang bahay. May dumating na mga tao kanina. Yung foreclosure notice, totoo nga, mawawala na kami ng matitiraan. At si Leandro, hindi ko na siya kilala. Parang sinasamba na niya ang babaeng yon. Hinawakan ni Estrella ang kamay ko. Ang kanyang balat ay tuyo at nanginginig. Patawarin mo ako, Cora. Dahil sa takot ko na maghirap muli, hinayaan kong sirain ng anak ko ang buhay mo. Pero ngayon, natatakot ako para kay Enzo. Narinig ko silang nag-uusap kanina. May balak silang dalhin ang bata sa malayo sa lugar na hindi mo na siya mahahanap. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Saan nila dadalhin ang anak ko? Sa Tagaytay muna raw sila tutuloy ngayong gabi. Bago ang flight nila bukas ng madaling araw. Cora, pigilan mo sila. Alam kong hindi na mabuti ang balak ng babaeng yon sa apo ko. Sinasabi niya sa akin kanina na liability na lang daw si Enzo kapag nakalipad na sila. Liability. Ang anak ko, ang buhay ko ay itinuturing na pabigat ng babaeng umagaw sa asawa ko. Agad kong tinawagan si Agnes. Agnes, papunta silang Tagaytay. Nayon din, kailangan nating humingi ng tulong sa mga pulis at sa DSWD. Hindi ko hahayaang mawala ang anak ko. Habang nagmamaneho ako patungo sa kinaroroonan ni Enzo, ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila sumasabay sa kaba sa aking dibdib. Ang Tagaytay ay malayo at ang sumo o fog doon ay kasing kapal ng mga lihim na pilit nilang itinatago. Sa loob ng sasakyan ni Leandro nakaupo si Enzo sa backseat, yakap-yakap ang kanyang bag. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng kalsada na unti-unting lumalabo. Naalala niya ang bawat gabing nandoon ang kanyang mama Cora para hagurin ang kanyang likod kapag hindi siya makahinga. Naalala niya ang bango ng soup na niluluto nito para sa kanya. Mama, nasaan ka na? Bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay nalunod sa ugong ng makina at sa lamig ng aircon na tila sumasakal sa kanyang mga baga. Habang mabilis kong pinatatakbo ang sasakyan patungong Tagaytay kasama si Agnes, hindi ko maalis sa isip ko ang hitsura ng biyenan ko kanina sa ospital. Si Doña Estrella Ledesma, ang babaeng dati ay akala mo kung sinong reyna ko maglakad. Ang babaeng laging nakatinggala dahil sa taas ng tingin sa sarili ay tila isang gusgusing bata na nawala ng tahanan. Bago siya pumunta sa akin, nalaman kong galing siya sa maliit na kapilya malapit sa kanilang mansyon. Doon sa gitna ng amoy ng kandila at insenso, doon bumagsak ang lahat ng kanyang pagmamataas. Khoinkhak niyan tinghua ko Estrella. Sa loob ng simbahan nakaluhod si Estrella sa malamig na semento. Hawak niya ang isang piraso ng papel na kanina lang ay binabasa niya ng paulit-ulit ang foreclosure notice para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ang bawat salita roon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang danggal. Diyos ko, wag pumuli, bulong niya habang humahagulgol. Ang bawat patak ng kanyang luha ay alaala ng kanyang kabataan noong iniwan siya ng kanyang asawa na baon sa utang at kailangan niyang magmakaawa sa mga kapitbahay para lang may ipakain kay Leandro. Ang takot na maghirap muli ang nagtulak sa kanya na maging malupit na piliin ang pera kaysa sa tama. Ang hiya na muling maging wala ang maging lason sa kanyang puso. Doon siya naabutan ni Leandro. Ngunit wala nang bakas ng pagmamahal ang anak sa kanyang ina. Mama, tama na yung pag-iyak. Wala nang magagawa ang mga luha mo.
sabi ni Leandro, ang boses ay malamig at puno ng inis. Mag-empake na kayo ni Enzo. Aalis tayo ngayon din. Pupunta tayong Tagaytay. Doon tayo mapapalipas ng gabi bago ang flight natin bukas. Leandro, anak, bakit aabot sa ganito ang kumpanya natin? Ang bahay natin. Wala na ang lahat ng yan, Maat. Kung ayaw mong mabulok sa kalsada, sumunod ka na lang sa akin. Isang gabi lang sa Tagaytay at pagkatapos, Singapore na tayo. Doon sisimulan natin ang bagong buhay kasama si Celine. Pero si Enzo, ang bata Leandro, hindi mabuti ang pakiramdam niya. Ang panahon sa Tagaytay ay malamig at maulan. Baka sumumpong ang hika niya. Sinabi ko na sa'yo, psychosomatic lang ang sakit ng batang yan. Mind over matter, ma. Yun ang sabi ni Celine, mag-empake na kayo. Nabalik ang diwa ko sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang lamig ng hangin habang paakyat kami ng kalsada patungong Tagaytay. Ang sumo of fog ay unti-unti nang bumabalot sa paligid kasing kapal ng kaba sa aking dibdib. Cora, relax. Malapit na tayo, sabi ni Agnes, pero alam kong pati siya ay kinakabahan. Naka-coordinate na ako sa lokal na pulisya sa Tagaytay. Kapag nakita natin ang sasakyan ni Leandro, hihilingin natin ang tulong nila para makuha si Enzo. Tumingin ako sa bintana. Ang ulan ay hindi tumitigil, ang bawat patak nito sa bubong ng sasakyan ay tila isang babala. Naalala ko ang huling tawag ni Enzo, ang tunog ng kanyang paghinga na tila isang hapon na makina. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag niyo pong hayaang may mangyaring masama sa anak ko. Bulong ko habang hawak ang aking rosaryo. Sa kabilang sasakyan, nakaupo si Enzo sa pagitan ni na Estrella at Celine. Napansin ni Enzo na ang kanyang lola ay tahimik lang at panakanakang sumising. At habang si Celine naman ay abala sa pag-check ng kanyang passport at mga alahas. Lola, ang lamig po, bulong ni Enzo. Ang kanyang dibdib ay nagsisimula ng sumikip, bawat hininga ay parang dumadaan sa isang maliit na straw. Tumingin si Estrella kay Enzo at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang paghihirap ng kanyang apo nang walang halong pagkukunyari. Leandro, itaas mo ang temperature ng aircon, nilalamig ang bata. Mama, please, mainit sa loob, sagot ni Leandro nang hindi lumilingon. Enzo, uminom ka na lang ng tubig. You're just anxious, sabi naman ni Celine. Ang boses ay puno ng pagkairita. Habang palapit sila sa Tagaytay, ang bawat kilometro ay tila naglalapit sa amin sa isang trahedya o sa isang himala. Ang hangin ay lalong lumalamig at ang amoy ng basa at basang lupa ay humahalo sa amoy ng takot. Nang makarating sila sa isang liblib na villa na inupahan ni Leandro, mabilis silang bumaba. Ang ulan ay malakas na at ang bawat hakbang ni Enzo patungo sa loob ng bahay ay tila isang pakikipaglaban para sa hangin. Ayusin niyo na ang mga gamit niyo. Digising tayo ng 3:00 ng madaling araw para pumunta sa airport, utos ni Leandro. Ngunit bago pa man makasagot si Enzo, isang malakas na ubo ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang ubo na sinundan ng isang matinis at nahihirapang tunog ng paghinga. Mama! Mama Cora! Tawag ni Enzo habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan sa sahig ng villa. Ang lamig ng Tagaytay ay tuluyan ng pumasok sa kanyang mga baga. At sa pagkakataong ito, walang nebulizer na makikita sa paligid. Sa loob ng madilim at malamig na villa sa Tagaytay, ang tanging maririnig ay ang malakas na hampas ng ulan sa bubong at ang nakapanging ilabot na huni ng bawat hininga ni Enzo. Nakahiga ang anak ko sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader at ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng maging kulay ube. Enzo, get up. Sabi ko sa'yo, it's all in your head. Haminga ka ng maayos, sigaw ni Celine. Baka sa kanyang boses ang matinding takot. Pero hindi takot para sa buhay ni Enzo, kundi takot na masira ang kanyang plano. Hinila niya ang balikat ng bata, pilit itong pinatatayo. Pero lalong naging mabilis at mababaw ang paghinga ni Enzo. Celine, what are you doing? He can't breathe. Nasaan ang gamot? Sigaw ni Leandro. Nagkakandara pa siyang hinalugog, amang bagsi tinapon ang mga damit sa sahig, pero wala siyang makita. I told you, Leandro, it's just psychological. If we give him the medicine, he will never learn to be strong. Ganti ni Celine ang kanyang boses ay pumapatak na sa hysteria. Look at him. He's doing this to manipulate us. He wants his mother.
Khoinghak niyan tinghua ko, Leandro. Napatigil si Leandro. Tumingin siya sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang lahat ng kanyang corporate English at ang kanyang ambisyon ay naglaho. Nakita niya ang sarili niya noong bata pa siya, maliit, takot at laging pinaparamdam ng mundo na wala siyang kwenta. Ngayon, sa harap ng kamatayan, na-realize ni Leandro na siya ay isang malaking pagkakamali. Hindi siya ang matagumpay na businessman na pilit niyang ipinapakita. Salang siyang amang hindi kayang protektahan ang sariling dugo. Diyos ko! Anong ginawa ko? Bulong ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumuha. Napaluhod siya sa tabi ni Enzo, pero wala siyang magawa. Wala siyang alam. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng pera ay walang silbi sa pagliligtas ng buhay. Biglang bumukas ng marahas ang pinto ng villa, hinahampas ang pader ng malakas na hangin at ulan. Pumasok ako kasama si Agnes at ang 2 pulis. Ang paningin ko ay agad na dumapo kay Enzo na nasa sahig. Enzo! Halos mawala ang boses ko sa tindi ng kaba, pero agad na nanaig ang aking pagiging nurse. Tumakbo ako patungo sa kanya. Cora! You can't be here! Trespassing! Ito! Pilit na humarang si Celine, pero isang malakas na tulak ang ginawa ko sa kanya. Umalis ka sa daan ko kung ayaw mong mabulok sa kulungan para sa murder, sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng otoridad na tila yumanig sa buong silid. Nilapitan ko si Enzo. Agad kong chinek ang kanyang carotid pulse at ang kanyang chest expansion. Cyanosis. Kulang na siya sa oxygen. Agnes, ihanda mo ang emergency kit ko sa sasakyan na yon na. Inilabas ko ang aking stethoscope at ang aking portable nebulizer. Leandro, itayo mo ng bahagya ang likod niya. Hawakan mo ang ulo niya. Utos ko. Cora, hindi ko alam. Nanginginig na sabi ni Leandro. Gawin mo ang sinasabi ko kung gusto mong mabuhay ang anak mo. Sa gitna ng kaguluhan, naging kalmado ang aking mga kamay. Ibinuhos ko ang albuterol sa chamber, isinuot ang maskara sa mukha ni Enzo at binuksan ang makina. Ang pamilya na ugong ng nebulizer ay naging tanging musika sa loob ng silid. Hinga anak, nandito na si Mama. Hinga lang Enzo, follow my lead. In and out. In and out. Bulong ko sa kanyang tainga habang hinahaplos ko ang kanyang malamig na kamay. Unti-unti ang matinis na huni sa kanyang dibdib ay nagsimulang lumuwag. Ang kulay ng kanyang muka ay dahan-dahang bumalik sa pagiging pinkish. Ang kanyang mga mata na kanina ay nakapikit ng mariin sa sakit ay dahan-dahang bumukas. Nang makita niya ako, ang unang bagay na lumabas sa kanyang mga mata ay hindi takot, kundi ang pinakamalalim na pagsisisi na nakita ko sa buong buhay ko. Mama? Ang mahinang boses ni Enzo ay halos hindi marinig, pero sapat na yon para madurog ang puso ko. Sorry po! Mama, sorry po! Shh! Huwag kang magsalita. Just breathe, anak. Nandito na si Mama, hindi ka na aalis. Hindi ka na nila makukuha. Sabi ko habang hindi ko na rin mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Tumingin ako kay Selena ngayon ay pinapustahan na ng posas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pot, pero wala na siyang magagawa. Ang maskara niya bilang isang caring counselor ay tuluyan ng nalunod sa ulan ng Tagaytay. You're finished, Celine, sabi ni Agnes habang ipinapakita ang warrant. Professional malpractice, child endangerment, and abduction. At marami pa kaming nahanap na record mo sa Singapore Embassy. Hinding-hindi ka na makakaalis ng bansa. Lumingon ako kay Leandro na nakaupo pa rin sa sahig, basang-basa ng ulan at sariling luha. Mukha siyang taong nawala ng kaluluwa. Leandro, tawag ko sa kanya. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ang sabi mo kanina, ang hika ni Enzo ay nasa isip lang niya. Tignan mo siya ngayon. Halos mamatay ang anak mo dahil sa pride mo at sa pag-ibig mong bulag. Huwag mo nang susubukang lumapit sa kanya muli. Cora, please, I didn't know. I thought she knew what she was doing. Hikmi ni Leandro. Iyon ang problema sa'yo, Leandro. Mas naniwala ka sa isang stranger kaysa sa asawang nag-alaga sa'yo at sa anak mo ng 10 taon. Ngayon, pagbayaran mo ang lahat ng yan sa korte. Binuhat ng mga pulis at ni Agnes ang mga gamit, habang ako naman ay nanatiling nakayakap kay Enzo. Ang ulan sa labas ay nagsisimula ng humina, at sa silangan ang unang sinag ng umaga
ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng sumu. Ang gabi ng panganib ay tapos na, pero ang paghihilom ng aming mga sugat ay ngayon palang magsisimula. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga dahon ng pine tree sa Tagaytay ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na paalala ng muntik ng pagkawala ng buhay ng anak ko. Sa loob ng sasakyan ni Agnes, habang bumababa kami sa palikulikong kalsada patungo sa Maynila, katasandal si Enzo sa aking balikat. Ang kanyang paghinga ay maayos na, pero ang bawat buntong hininga niya ay puno ng bigat na hindi kayang dalhin ng isang 14 na taong gulang. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nararamdaman ko ang maliliit na panginginig ng kanyang mga daliri. Sa bawat oras na lumilipas, mas lumalalim ang katahimikan sa pag-itan naming dalawa, isang katahimikang hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang hiya at pagsisisi. Mama! Mahinang tawag ni Enzo. Ang kanyang boses ay paos pa rin mula sa atake ng hika kagabi. Bakit anak? May, masakit ba sa'yo? Nahihirapan ka bang huminga? Tanong ko agad, ang aking instinct bilang nurse ay laging naka-alert. Umiling si Enzo, pero ang mga luha niya ay nagsimulang pumatak sa aking uniforme. Mama, bakit po? Bakit niyo pa rin ako iniligtas? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa inyo? Pagkatapos kong sabihin na gusto ko kayong mawala? Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga pisingi. Enzo, makinig ka sa akin. Kahit itakwil mo pa ako ng 1,000 beses, kahit kamuhian mo pa ako, hinding-hindi magbabago ang katotohanang ako ang iyong ina. Ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi nakadepende sa kung gaano ka kabait sa akin. Iniligtas kita dahil ikaw ang buhay ko. Doon na humagulho si Enzo. Ang kanyang pag-iyak ay hindi gaya ng iyak ng isang bata, kundi iyak ng isang taong tuluyan ang nagising mula sa isang masamang panaginip. Mama, sinabihan ako ni Tita Celine na may sakit ka raw sa isip. Sabi niya kung hindi ako lalayo sa inyo, baka masaktan niyo ako o ang sarili niyo. Binigyan niya ako ng mga libro tungkol sa toxic mothers at sinabi niyang biktima ako. Pinaniwala niya ako na ang bawat pag-aalaga niyo ay paraan niyo lang para kontrolin ako. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking ulo sa tindi ng galit sa babaeng yon. Isang dalubhasang manipulator. Ginamit niya ang pagiging vulnerable ni Enzo sa kanyang edad para itanim ang binhi ng pagdududa. At ang recorder, Mama, may recorder siya sa kwarto ko sa bahay ni Papa. Pagpapatuloy ni Enzo habang sumisinghot. Sinasabihan niya ako kung anong dapat kong sabihin sa mediator. Sinasabi niya na kailangang magmukha akong takot sa inyo para mailitas nila ako. Pero kagabi, nung hindi na ako makahinga, nakita ko sa mga mata niya na hindi niya ako mahal. Nakita ko na natatakot lang siya na makulong. Itinago niya ang gamot ko, Mama. Sabi niya, waste of time lang ang pagiging sakitin ko. Napakapit ako na mahigpit sa upuan ng sasakyan. Ang bawat salita ni Enzo ay patunay ng isang krimeng, higit pa sa adultery, isang sadyang pagtatangka na wasakin ang kaluluwa ng isang bata. Bakit mo nagawa yon, Celine? Bakit mo dinala ang lason mo sa puso ng isang inosenteng bata? Bakit mo ginamit ang propesyon mo para pumatay ng tiwala? Mama, may sasabihin pa po ako, sabi ni Enzo, habang kinukuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Lihim ko pong ni-record ang pag-uusap nila ni Papa kagabi bago ako sumumpong. Narinig ko silang nag-aaway tungkol sa mga dokumento nyo at sa balak nilang pagtaka sa Singapore nang hindi nyo alam. Nandun din ang pag-amin ni Papa na pinirsuhan niya ang pirma nyo para makuha ang mana nyo. Tumingin sa amin si Agnes mula sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at tuwa. Cora, that's the final nail in the coffin. Ang recording na yan ang magdidikdik sa kanila sa korte. Hindi na nila pwedeng itanggi ang pagnanakaw at ang balak na kidnapping. Nang makarating kami sa istasyon ng pulisya sa Maynila, nandoon na si Leandro. Nakaupo sa isang silya habang nakayuko. Wala na ang kanya mamahaling suit, tanging isang gusot na t-shirt na lang ang suot niya. Nang makita niya kami, lalo na si Enzo, pilit siyang tumayo pero pinigilan siya ng mga pulis. Enzo, anak, patawarin mo si Papa, hikbi ni Leandro. Tumingin si Enzo sa kanyang ama nang may halong lungkot at pagkilala sa katotohanan. Papa, mahal ko po kayo, pero hindi niyo po mahal ang pamilya natin. Mas mahal niyo ang sarili niyo at ang pera.
Lumingon si Enzo sa akin at hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Mama, gusto ko na pong umuwi. Sa bahay po natin, dun sa bahay ni nanay at tatay. Tumango ako, ang aking puso ay sa wakas ay nakaramdam ng kapayapaan sa gitna ng unos. Oo anak, uuwi na tayo. Habang papalayo kami sa istasyon, nakita ko sa kabilang selda si Celine. Nakatingin siya sa amin mula sa rehas. Ang kanyang mukha ay wala ng emosyon. Pero hindi na ako natatakot. Ang kanyang mga lihim ay wala na sa dilim. Ang kanyang kapangyarihan sa aking anak ay tuluyan ng naputol. Ngunit bago kami tuluyang makalayo, isang text message ang dumating mula kay Jessa sa ospital. Nurse Cora, may good news po. Ang Board of Nursing at ang PRC ay naglabas na ng initial findings. Dahil sa heroic act niyo sa Tagaytay at sa mga ebidensyang naisumate ni Ate Agnes, mabilis na na-approve ang renewal ng full license niyo. At may offer po ang hospital board. Gusto nilang kayo ang mamuno sa bagong pediatric respiratory care wing. Napangiti ako habang yakap si Enzo. Ang 10 taon kong pagiging anino ay tapos na. Mula sa abong iniwan ni Leandro at Celine, isang bagong Cora ang bumangon, isang ina, isang nurse at isang babaeng may dignidad. Ang loob ng family court sa Quezon City ay puno ng mga tao, mga mamamahayag na nag-aabang ng balita, mga dating business partners ni Leandro na ngayoy nakatingin ng may panghuhusga at ang aming mga kamag-anak na dati ay pumanig sa kanya dahil sa yaman. Ngayon, ang bawat mata ay nakatuon sa 2 taong nakaupo sa defendant's bench. Si Leandro na tila tumanda ng 20 taon at si Celine na pilit pang nagtatago sa likod ng kanyang malaking salamin. Order in the court! Ang malakas na boses ng judge ay tila isang hatol ng tadhana. Tumayo si Ate Agnes, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Your Honor, we present the final piece of evidence, an audio recording from the minor Enzo Ledesma, captured on the night of the attempted abduction in Tagaytay. Habang pinapatugtog ang recording, ang katahimikan sa loob ng korte ay kasing bigat ng isang sumpa. Ang boses ni Celine na tinatawag na liability ang anak ko, at ang pag-amin ni Leandro na pinirsuhan niya ang aking pirma para sa mana ko, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Nakita ko ang pagyukod ni Leandro, ang kanyang mga balikat ay naninginig sa paghikbi. Si Celine naman ay napakapit sa mesa, ang kanyang mukha ay namumutla habang ang lahat ng kanyang professional image ay tuluyan ng naglalaho. Diep-ung noitam, heto na ang katarungan tatay-nanay. Ang lupang pinang-alagaan nyo, hindi ko hinaya ang manatili sa kamay ng mga magnanakaw. Heto na ang katarungan para sa 10 taon kong pananahimik. Based on the overwhelming evidence of child endangerment, falsification of documents, and professional malpractice, deklaranu judge, habang tinitignan ng matalas sina Leandro at Selene. The court hereby grants sole legal and physical custody of Enzo Ledesma to the mother, Corazon Ledesma. Furthermore, criminal charges for estafa and kidnapping will proceed. Ms. Selene Ariola, your professional license is hereby recommended for permanent revocation by the PRC. Pagbaba ng gavel, tila may malaking tinik na nabunot sa aking dibdib. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Enzo sa aking baywang. Mama, tapos na po, malaya na tayo, bulong niya. Lalapitan sana kami ni Leandro habang pinalalabas siya ng mga pulis, pero humarang si Agnes. Cora, please. Pagmamakaawa ni Leandro, ang kanyang boses ay paos at masag. Wala na akong lahat. Ang kumpanya, ang bahay. Pati si Mama Estrella ayaw na akong kausapin. Patawarin mo ako, Cora. Isang pagkakataon lang para kay Enzo. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang galit, kundi awa, isang matinding awa, para sa isang lalaking inubos ang kanyang danggal, para sa isang pangarap na gawa sa buhangin. Leandro, mahinahon kong sabi. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay para lang makatakas ka sa pananagutan mo. Ang bawat sentimong kinuha mo sa anak mo at ang bawat gabing pinahirapan mo kami ay may katumbas na presyo. Na yung wala ka ng pera at kapangyarihan, doon mo lang na-realize ang halaga namin. Masyado ng huli. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Celine. Nakatingin siya sa akin, ang kanya mga mata ay puno pa rin ng pot, pero hindi ako natinag. Celine, ang pagkakamali mo ay inisip mong ang pagiging counselor ay lisensya mo para maglaro ng buhay. Pero ang buhay ng isang bata ay hindi laro.
Ngayon mararanasan mo ang buhay na ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mo. Nang lumabas kami ng courthouse, sinalubong kami ni Doña Estrella. Nakatayo siya sa gilid suot ang isang simpleng barong na hindi nakasinggara ng dati. Nilapitan niya ako at sa harap ng maraming tao, dahan-dahan siyang yumukod at kinuha ang aking kamay para magmano. Cora, anak, sabi ni Estrella, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa aking katigasan ng loob. Pinili ko ang hiya at amyaman kaysa sa katarungan. Nawala na ang lahat ng aming ari-arian, pero ang mas masakit ay ang mawala ang paggalang mo at ni Enzo. Lola? Lumapit si Enzo at niyakap ang kanyang lola. Huminga ako ng malalim. Ma, hindi ko kayo pagkakaita na makita si Enzo. Pero kailangan nating dumaan sa tamang proseso. Ang tiwala ay hindi binubuo ng isang araw. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan ni Agnes, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Ang 10 taon ng aking sakripisyo ay hindi nabigo. Hindi dahil nakuha ko ang lahat ng material na bagay, kundi dahil napatunayan ko na ang katotohanan gaano man ito katagal ibaon ay laging lulutang. Mama, saan po tayo pupunta ngayon? Tanong ni Enzo habang nakasakay na kami sa sasakyan. Pupunta tayo sa ospital, anak. May bago akong opisina na kailangang ayusin. At pagkatapos, uwi tayo sa bahay ni na lolo at lola mo sa probinsya. Doon muna tayo magbabakasyon. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ko ang aking sarili. Hindi na ako ang madramang asawa. Ako si Nurse Cora, isang matapang na ina. Isang babaeng muling nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Ang laban ay tapos na. Ang aming bagong buhay ay nagsisimula na. Ang simoy ng hangin dito sa aming probinsya ay malayo sa mausok at masikip na hangin ng Quezon City. Habang nakatayo ako sa gitna ng malawak na lupain na iniwan ng aking mga magulang ang aking mana na muntik nang mawala, naramdaman ko sa wakas ang totoong kahulugan ng kapayapaan. Ang mga puno ng mangga ay hitik sa bunga at ang luntiang palikid ay tila nakikigalak sa aking pagbabalik. Mama, tignan niyo po ang daming tutubi! Sigaw ni Enzo habang tumatakbo sa damuhan. Napanggiti ako. Wala na ang maputlang hitsura ng aking anak. Ang kanyang mga pis'i ay mamula-mula na at ang kanyang bawat paghinga ay malalim at malaya. Hindi na siya nakadepende sa nebulizer tuwing gabi. Ang sapat na pahinga at ang pag-alis ng stress mula sa mga manipulasyon ni na Leandro at Celine ang naging pinakamabisang gamot para sa kanya. 6 na buwan na ang nakalipas, mula nang ibaba ang hatol ng korte. Si Leandro ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya para sa falsification of documents at estafa. Balita ko mula kay Agnes, hirap na hirap siya sa loob ng kulungan dahil wala na ang kanyang marangyang buhay. Si Celine naman ay tuluyan ng natanggalan ng lisensya at nahaharap sa patong-papatong na kaso mula sa iba pa niyang naging biktima noon. Ang kanilang mundong gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Ngunit hindi ang kanilang pagbagsak ang nagbibigay sa akin ng liga, yakundi ang aking sariling pagbangon. Suot ang aking bagong puting uniforme, tumingin ako sa salamin ng aking bagong opisina sa ospital. Nayon ako na ang head nurse ng Pediatric Respiratory Care Wing. Pero igit pa sa posisyon, ang pinaka-proud ako ay ang sinimulan kong Cora's Breath of Hope workshop. Dito tinuturuan ko ang mga magulang lalo na ang mga ina kung paano alagaan ang kanilang mga anak na may hika nang hindi isinasantabi ang kanilang sariling kapakanan. Hinga lang, Mami. Kapag maayos ang paghinga mo, mas magiging maayos ang pag-aalaga mo sa anak mo. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanila. Ang aking karanasan ay hindi na lang isang masamang alaala. Naging sandata ko ito para makatulong sa iba. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga gamit para sa aming pagbabalik sa Maynila, lumapit sa akin si Enzo. Hawak niya ang isang maliit na box. Mama, para sa inyo po. I saved my allowance for this. Sabi niya habang nahihiya pang tumingin sa akin. Nang buksan ko ang box, nakita ko ang isang simpleng kwintas na may pendant na anghel. Para lagi niyo pong maalala na kahit ano mangyari kayo, ang totoong anghel ko. Sorry po ulit mama kung naging bulag ako noon. Niyakap ko si Enzo ng mahigpit. Tapos na yon anak, ang mahalaga ay nandito tayo ngayon. Ang pagmamahal ay hindi perpekto, pero ang mahalaga ay marunong tayong bumalik sa kung ano ang totoo. 10 taon.
10 taon akong naging anino. 10 taon akong nagtiis sa dilim, pero sa bawat sakripisyo may kapalit na liwanag. Hindi ako nabigo bilang isang ina. Ang bawat luhang pumatak noon ay nagsilbing dilig para sa bagong buhay na tinatamasa ko ngayon. Sa huling gabi namin sa probinsya, pumunta kami sa maliit na simbahan sa bayan. Doon nagmisa kami para sa pasasalamat. Nakita ko sa isang sulok ang aking biyena na si Estrella, tahimik na nagdarasal. Hindi na siya ang mapagmataas na donya. Isa na siyang lola na pilit bumabawi sa kanyang mga pagkakamali. Hinayaan ko si Enzo na lapitan siya at magmano. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kakalimutan ng lahat, kundi ang pagpili na wag nang magpaalipin sa pait ng nakaraan. Habang naglalakad kami palabas ng simbahan, tiningala ko ang langit na puno ng bituin. Ang bawat bituin ay tila simbolo ng bawat panalangin na dininig. Ang aking kwento ay hindi lang tungkol sa pagtataksil at sakit. Ito ay tungkol sa tagumpay ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Ang hika ni Enzo ay kontrolado na. Ang aking karera ay namumukadkad. At ang aking puso sa wakas ang aking puso ay nakakahinga na ng maluwag. Mula sa abong iniwan ng nakaraan, lumipad ako ng mas mataas. Ako, si Corazon Ledesma, isang ina, isang nurse, at higit sa lahat, isang babaeng malaya. Sa wakas narating na natin ang dulo ng ating biyahe. Nakita natin kung paano ang isang pusong nadurog ay muling nabuo ng mas matatag. Ang kwento ni Cora ay kwento nating lahat ng bawat ina na handang ibigay ang lahat at ng bawat babaeng muling bumabangon mula sa sakit ng kataksilan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Sariwa pa sa aking isipan ang eksena kung saan mag-isang hinuhugasan ni Cora ang nebulizer ni Enzo habang umiiyak sa gitna ng dilim. Ang sakit na naramdaman niya ay tila nanuot din sa ating mga puso. Sino ba naman ang hindi magagalit? Sino ba naman ang hindi masasaktan para sa isang inang tinalikuran ng sarili niyang dugo? Ngunit gaya ng nakita natin ang katotohanan ay parang hangin. Hindi mo man ito laging nakikita. Ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang kwentong ito ay kinuha mula sa mga karanasan ng marami nating kababayan na patuloy na lumalaban para sa kanilang karangalan. Pinatunayan ni Cora na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa paghihigan, kundi sa pagpapanatili ng iyong dignidad at pagmamahal kahit sa gitna ng unos. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko mag-iwan ng isang katanungan sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Cora, handa rin ba kayong patawarin ang inyong anak na minsang tumalikod sa inyo? O mas pipiliin nyo ang lumayo at magsimulang muli ng mag-isa? Saan man kayo naroon na yon? Nasa gitna man ng trabaho, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga sa ibang bansa bilang isang OFW. Sana ay nagbigay ang kwentong ito ng kaunting init at pag-asa sa inyong mga puso. Huwag niyo pang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento at i-comment ang inyong mga saloobin. Dahil dito sa ating programa, ang inyong boses ay laging pinapakinggan. Hanggang sa muli nating pagkikita at sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig, manatiling matatag at laging tandaan ang bawat paghinga ay isang bagong pagkakataon.